Kaya pala sila aalis din dito kasi may kinatatakutan sila rito. Binabato raw sila dito gabi-gabi. Matagal na ginagawa sa inyo yung pambabato? Tapos inuuga ho itong bahay namin. Good morning everyone, isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang, mapagpalang araw po mga katuwang. Medyo gumanda-ganda po ang panahon namin ngayon dito sa Camarines Norte. Kaya naisipan namin na umakyat ng bundok ngayon at punta namin yung isang pamilya rito mga katuwang na tinutulungan natin, yung mag-asawang no read no write. Halos lahat ng anak nila mga walang rehistro, walang binyag, hindi mga nag-aaral dahil nga po sa walang mga rehistro. Kailangan po sa kanilang pag-aaral. Nakakalungkot yung kalagayan nila rito mga katuwang kasi yung bahay po nila parang bahay-bahayan ng bata. Walang pako, puro tali laang po. And sobrang liit, halos dalawang di pa lamang po yung bahay nila. Kaya naisipan namin ngayon, sama ko si Papa P mga katuwang, napuntahan dito sa bundok. Balikan natin. Nabubuhay sila sa pag-uling ng mga kahoy sa bundok, yung mga sanga ng kahoy, punong kahoy na natumba. Yun ang ginagawa nilang uling. Binebenta nila. Yun ang kanilang ikinabubuhay. Sana andito sila, lalo yung mag-asawa, kasi pagka ganitong oras nasa kagubatan sila sa bundok nag-uuling. Kaya madalas pag dumarating ko kami rito, hindi namin matagpuan yung mag-anak dahil nasa gubat, nag-uuling sila. Papa P, anong pangalan nga nung mag-asawa? Una ka. Anong pangalan ng mag-asawa? Anong pangalan? Ha? Limot ka? Lagi ka na lang ganyan. Lagi ka na lang limot. Ang tagal natin dito hindi nagpunta. Ha? Ang tagal natin dito hindi. Oy, wala pa namang isang buwan ha. Galing tayo rito, nagdala tayo ng groceries, taka yung mga damit nila pagkadami. Bili po kami ng bigas, 5 kilo lamang po yun. Then biscuits para madalaw po natin sila rito. Naalala mo na yung pangalan ng mag-asawa? Hindi pa. Pambira ka. Ha? Yan, Imelda yung babae, yung lalaki. Alalahanin mo, bata ka pa, 45 years old lang to si Papa P, pero malilimutin na. Ano? Wala. Imelda and letter D yung lalaki. Do. Ay, si Tatay Duming. Yeah. Tatubok ni Papa P. Naalala. Okay. Tara. Tatay Duming na pa yan. Oo.
Parang hirap na hirap ka, Papa P. Kulang ka na yata sa exercise. Pero di ba mas mahirap yung maghapon ka nagpapadyak kaysa sa ganitong lakaran, di ba? Papa P? Mas matindi naman yung ahon. Ha? Mas matindi yung ahon. Ah, mas matindi to. Oo. Ahon. Ay dun, puro pantay ay. Puro Ay dito ahon. ahon. Kaya hirap ka. Okay. Oh, minsan nadaanan kita noon. Paahon din ito sa tulay. May sakay na dalawang pasahero dun sa padyak niya. Hirap din. Tsaga lang. Tsaga lang, ano? Nakakaahon ka rin. Tama, tama. Tulad ngayon, ano? Pag di ka nagtsaga, wala. Tama. Wala kang makukuha. Tama yung pananaw mo sa buhay na yan, Papa P. Sa hirap pati ngayon ng buhay. Tama, oo. Ang hirap ng pira. Pag Tama. di mo pagpapawisan, wala kang kakainin. Tama. Na pinanggalingan. Sa mundong ito, Papa P, di ba? Masarap mabuhay, mahirap nga lang. Ayo. Di ba? Talagang masakripisyo ka. Dito sa mundong ito, walang simple. Kung gusto mong marating ang pangarap mo, maglaan ka ng grabing pagsusumikat at sakripisyo. Di ba? Oo. O, tara na. Pagsisikap. Ito ang lugar na to, puro paahon pagpapunta kami. Pagbalik naman namin ni Papa P, puro pababa naman. Mas namang problema ko pagka pababa kasi madulas. Madulas. Eh pagka paahon, minsan may makakapitang kanda, puno sa tabi. Pero kapag madalas akong nadadapa pag paahon lalo kapag katatapos pa lamang po ng ulan, madulas yung mga daan. Ilang araw na lang, Papa P, Pasko na, no? Oo. Ilang araw na lang? Ano na lang, siguro nasa 25 araw na. Oh, mahaba. Pinalampas mo yung Pasko nun. 22, hindi ako nagkakamali, 22 days bago magpasko, Papa P. Ayan, kaya binabati natin ng Merry Christmas. Sana maging merry yung Christmas ng mga katuwang natin abroad. Siyempre, silang lahat may mga pamilya rin, no? Kaya pinagpe-pray natin na maging masaya ang kanilang pamilya abroad para sa pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Pero yung ating mga OFW, migrant workers abroad, naiinggit sila dito sa Pilipinas kasi ang Pasko rito napakahaba. Mula September hanggang Disyembre, Enero na, may celebration pa rin. Sa abroad walang ganon. Kaya inggit na inggit yung ating mga OFW abroad, migrant workers abroad. Ayan, malapit na tayo, Papa P. Kunting hakbang na lang. Oo, oo. Tayo natin itong mag-anak nito. Buti na lang may kapitbahay naman sila rito. Kapitbahay nila siya yung naging daan para sila makapagtayo ng kanilang kubo-kubo rito. Galing sila sa Batangas, kung di ako nagkakamali, itong pamilyang ito ni Ate Imelda and Domingo. Ayan. Pinasikatan ako ni Papa P. Andun na agad siya. Ayun. Ay, wala na yung bahay nila. Wala na yung bahay nila dun, Structure na lang. Ito yung kapitbahay nila, mga katuwang. Ito ganitong uling. Ganito ang pag-uuling. Ayun. Good morning. Gandang umaga sa inyo. Ito yung klaseng paggawa ng uling, ano? Uy, medyo mahirap din, ano? Tama, talaga pong medyo kahirapan. Itatambak mo yung mga kahoy. Pinuputol-putol ko po. Pinuputol-putol muna yung mga kahoy, mga tatumbang kahoy, yung mga nahulog na
nabaling sanga. Wala po baga, ilang bagyong nagdaan, daming na. Oo, puputol-putulin tapos sisilaban, ano? Tapos lalagyan ng sa ibabaw ng ano? Lupa. Damo at lupa para mainit sa ilalim, ano? Oo. Tapos mga ilang araw yan, kuya? Mga 3 araw po. 3 araw. Tapos after 3 days, luto na. Uling na yan. Uling na, hakati na po yan. Tapos palalamigin pa. Ilang araw ang palamig? Ayos, tubig lang po ha. May tubig naman po ang Lalagyan mo bubo. tubig. Ha? Okay. So, tingin mo, mga ilang sako yan, kuya? Baka po mga, palagay na pong mga estimate ko, mga 30. Oh, madami-dami yun, ha? Mayaman pala kayo, ha? 30. Sa hirap naman po ng buhay ay utang agad. Kaya nga. May mga nag-uutang pa naman. Ay, meron pa. Grabe naman sila. Pakahirap gawin yan dito sa bundok. Utang po agad ang. So 30 sako, magkano ang isang sako? Umura. Wala mo. Sa dait ay magkano pa papi? Nasa 400 ba? Ko ay 350. 350. So ganan may ano sila, may tubo silang 150 ano. Oh. Nabiyahe pa naman po sila. Mabiyahe pa naman sila. Hakutin niya ng jeep ano. Pero baka mahuli sila. Ay, yun na nga po ang kahirapan kaya medyo ano lang po sa mag. Oo. Pwede lang yan sa highway. 2 sako, 1 sako. Pag nagsobra na doon, hulihin ka na po dyan. huhulihin ka na dyan sa highway. Anong bawal nga niyan? Kasi kung kahoy, illegal cutting of trees. Then pag nahuli ka sa highway, illegal transport. No? Itong uling, di ko alam. Pero kasama ito doon eh. Sa mga kasali po yan. Kasali yan, ano? Okay. Oo. Eh ganito kuya. Matanong ko, parang wala na yung kapitbahay nyo rito, oh. Kaya nga pinasamahan ko kayo. Oh, wala na, oh. Ha? Nandito na po. Wala na. Nandito na po. Sana po nakalagay? Nandito na po. Dyan na. Okay. Makukuha kayo namin dyan? Oo, sasamahan ko po kayo. Ay, okay. Sige. Nandito na po. Pinalipat ko po sila dito. Samahan tayo ni Kuya Alex. Itong pamilyang ito ni Kuya Alex, ay yung dahilan kung bakit nakatirik ng kubo-kubo rito yung pamilyang yun. Inakit nila dyan sa lupa na kung saan tenant sila. Pumayag naman yung may-ari ng lupa. Ngayon lumipat na pala sila. Hindi na doon sa bahay, sa lugar na yon. Hindi na kayo magkapit bahay. Malayo na. Palilipatin ko nga po ulit dyan at nililikutan daw po sila dito. Ano po? Nililikutan. Nililikutan ng? Hindi po natin nakikita. Talaga May ganyan pala. May ano pa po dito. So pinaglalaruan sila dyan. Ay sino yon? Binabato daw po. Sino yung bahay na yon? Ano lang po yan. Yung pinakabudan. Laki na po yan. May nagkakabud dyan. Kala ko may nakatira doon. Okay. So aalis din sila dito sa lugar na to dahil pinaglalaroan sila ng maligno, ganon? Anong klaseng paglalaro? Binabato po sila. Ha? Binabato. Binabato. Baka hindi naman maligno yun. Maligno ng babato. Wala naman po ditong ibang tao. Sa bagay. Kung may gagawa nun, di kayo na yun. Ano? Hating gabi. Wala naman ibang tao sa lugar na to, kundi kayo lang. Oo, di naman mag-aaksaya ng oras yung nasa baba. Wala naman po tao dyan sa taas. Oo. Pagkakagabi, wala po tao dyan. Paano binabato sila? Binabato daw po sila dito. Minsan, mga yabag daw po kung ano-ano. Talaga ha. Palilipatin ko po ulit sila dyan. Awa naman, ano? Napalayo sila lalo. Kumusta naman yung may-ari ng lupa? Payag naman sila dito. Payag naman po. Ang bait naman ng may-ari ng lupa. Yung boss mo, Kuya Alex, no? Oo. Naawa ako sa pamilyang ito kasi mga walang alam sa buhay, no? Buti na lang andyan kayo. Inaalalayan nyo sila. Talagang napalayo sila. Andyan pa sila sa... Nako, papape. Ito na yung nirereklamo mo. Napakataas. Nako, alika. Ikaw na muna bumaba. Ay, wow. Ikaw na muna bumaba.
Ayun sila sa baba. O napalayo talaga Kuya Alex. Oh, binabato pala sila dyan. Oh, Papa P, binabato pala sila dyan ng maligno. O, baba na. Kuya Alex, salamat ha. Dito na kami, baba kami. Ay. Merry Christmas, ha? Oo. Dito na po ako. Oh, salamat, salamat. Ito tayo. Pagkataas nito. Oh. Ikaw yun. Hello! Kumusta kayo dyan? Kuya Doming. Ate Melda. Kumpleto kayo, ha? Kumpleto ang mga bata. Bago na palang bahay nyo. Bababa kami. Ba tayo mga katuwang. Ayan. Oh. Ingat ka sa mga lakad mo. May mga balon pala yung dadaanan. Kasi nga mga itong lugar na to mga pinagkaburan ng mga magkakabod. Ayan. May galab shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad. Sana makarating po kami, makabalik kami bago magpasko para kahit paano may madala po kaming mapagsalusaluhan ng pamilyang ito sa Noche Buena o Media Noche. Kawawa naman po sila mga katuwang. Ay kapitbahay pero napakalayo sa kapitbahay, kaya halos na doble yung layo. Ay, thank you Lord. Salamat po. Kaakit din tayo. Ngayon, papunta naman tayo sa Palusong. Ha? Puro lusong naman niya. Puro lusong naman. Puro lusong naman ang bubunuin natin. Papa P. Kalimutan ko yung baon subi. Ha? Kalimutan ko yung baon subi. Ay, ako rin eh. Hindi ko kasi alam na ganito nakalayo. Kala ko yung dati lang. Puro tuloy ako. Oo. Yung lupa pala na ito eh sa Binida family, well-known family. Binida family. Kamag-anak po nung aking kaibigan si Attorney Fred Binida. Oh, dandahan ka pa papi. Taas tong bababa natin. Ito na yung sinasabi ko. Ha? Ito na yung sinasabi ko. Yan ang sinasabi mo? Oo. Na ano? Na palusong. Palusong, ahon. Baka mabitiwan mo yung dala natin bigas. 5 kilo yan. Baka mabawasan pa. Ha? Ay di, pasigurado ito. Ha? Pasigurado ito. Di baling mahulog ka, wag lang yung Di ba bigas. yung gulong-gulong, wag lang ito. Pambira. Joke lang yun, Papa P. Yung biscuits ng mga bata, wala kami kasing madaan ng bakery. Kakita kami tindahan, doon na lang kami bumili ng biscuits sa lantinapay. Palayo itong mga to. Dandahan. Kumusta kayo diyan? May maligno ba sa bundok? May engkanto ba? Kausapin natin sila kung totoong may maligno, may engkanto rito. Kumpleto silang mag-anak dito. Ay. Layo na nitong lugar nyo. Ha? Sobrang layo na nito. Ha? Hello, Nene. Oh, bless. Ang bait naman. Ang bait nila. Ito yung bunso. Oh, uy, may sumpong. May sumpong. Kumusta ka, Kuya Domingo? Okay lang. Oh, hello. Panganay. Hello, Totoy. Oo. Kumusta ka, Ate Melda? Alis lang po, nakagagaling lang po sa sakit na. Magagaling lang sa sakit. Wala po kami. Ha? Lahat kayo nagkasakit. Ano mga sakit nyo? Umahulog ka dito, Papa P, oh.
Ha? Trangkaso po. Trangkaso. Uso ngayon talaga yan, ha? Kaya mag-iingat kayo. Saan pa yung biscuits natin dyan? Bigyan mo sa mga bata. Napakalayo na nito. Nadoble yata ang layo. Ah. Ah. Nagtatanim ba kayo? Tatanim po kami ng balinghoy. Balinghoy, yung kamote. Oo. Kamuting gapang, kamuting kahoy, tsaka yung mga ganyan, San Fernando. Oh. Sinsya na kayo, medyo natagal-tagalan kaming nakabalik dito sa lugar ninyo. Layo na pala talaga ninyo. Ubigay mo yung bigas sa kanila. Saing na kayo? Ha? Ha? Wala pa po. Wala pa kayong bigas? Oo, sakto na naman yung dating namin. Pag dumarating kami rito sa inyo, wala kayong makain. Wala kayong mabentang uling. Ha? Walang? Walang ano? Walang pambiling bigas. Ito yung mga gawin nilang uling, oh. Di pa nila nagagawa. Kaya wala silang pambiling bigas. Bundok na bundok nga ito. Nandito sa gitna ng kakahuyan, sa gitna ng bundok. Maasa sila sa paggawa ng uling, pagtanim-tanim. Tulad nito. Paano kayo gumaling? Ipambili kayong gamot. Ha? O paano? Nagaling na lang. Lang po ng mga sambong, katulad ng sambong. Ay, mga herbal na lang. Gumaling kayo doon. Para gumaling lang po. Okay. Bukto yung bahay nyo. Tingnan ko nga. Pagkakagawa. Ito. Nagkakasya sila dito. Ilan ba sila dito? 6 kayo, no? 6. Tingnan natin. Kasi yung unang bahay nyo, walang pako. Puro tali-tali lang ng plastic. Oy, tali pa rin, oh. Tali pa rin, oh. Tali, plastic pa rin. Oh, walang pako. Oh, dito, itong higaan nila. Ba't mo kami dito yung bagyo ay? Oh. Ito ang higaan nila, doon sila nagluluto. Ito yung higaan nila. May mga tali ng ano, plastic. Sakit sa likod nitong higaan nilang ito, oh. Mga kahoy na parang hirap nitong lugar nilang ito. Sakay kumukuha ng inumin dito, Ate Melda. May bukal dyan. Malinis naman yan, basta running water, no? Malinis po yun. Ay, mga damit nyo yun, mga nandun, para mga basa na yun. Gawa po ng hangin, nabasa po. Ay, mga dala kong ano rito sa inyo, mga damit, di nagkambabasa na rin. Dahil po yung iba. Mga basa na rin, naku, masisira yun. Saan ang labahan nyo rito, Atid? Saan? Malapit lang. May maliit na sapa, no? Ay, hirap ng kalagayan nyo rito, Ate Melda. Oh. Ayun. Paano, naabutan pa kayo rito ng ayuda ng gobyerno natin kapag kami bagyo, yung mga relief goods na dumarating sa mga kabayanan, yung mga naninirahan dyan, nararating ba kayo rito noon, mga relief goods? Ha? Ano? Hindi ko maintindihan. Lapitan natin si Kuya Domingo. Ano po, Kuya Domingo? Pakuha mo po kahit pa unti-unti. Nakakagawa ka, binibigyan kayo. Bigas, dilata. Okay. Kasi, paano kayo nararating dito? Nakakarating sila dito, yung namimigay ng ayuda. Tawag po sa... Tatawagin kayo doon sa baba, sa bayan, sa poblasyon. Okay. Ganun pala, no? Mga anak mo nag-eskwela, ang layo na nito. Ito si 13 years old, ano? Rosemary po. Si Rosemary, 13 years old, grade 1, di ba? Ito si Kinder. Parehas po yung kinder. Si Rosemary, Kinder po yan. Kinder din, akala ko grade 1.
Pinayagan lang ng eskwelahan na makapasok maski walang rehistro. So parang salimpusa lang, ano? So sa Rosemary, 13 years old, kinder. Tsaka ito, ilang edad nito? Ilang edad nito, Kuya Domingo? Ha? 18 daw ho. Hindi yan, 18. Hindi Ito. Ito. Ano Sana? Si Ate Imelda, walang alam sa mga anak niya. Hindi alam ang edad. Wala talagang alam, no? Kaya nga. So ito ito, ilang edad nito, Kuya Domingo? Ito malalaki. Siyam. Yan. 9 years old. Yan. Lagyan mo. Ito na. Kinder din. Talili ako. Si 13, kinder din. Itong isa, itong sa gitna. Yan. Ha? 5. 5 years old. Oh, may alam ka na, Ate Imelda. 5 years old, di pa nag-eskwela, ano? Hindi pa po. Ito si, Joey. si Joel. Ilan taon na ni Joel? Ilan taon ka na, Joel? Alam mo. Limutin ni Joel. Kumusta ka na, Joel? Ha? Parang marami ka nang nililigawan dyan sa baba. Ha? Wala pa? Wala. Ilan taon ka na nga, Toy? Hindi rin to nakapag-eskwela, ano? Hindi rin, kahit kinder. 17. Oo, 17 ano? Oo. Si ate andyan, oh. Yan yung asawa ni Kuya Alex, yung nagga-guide dito sa bundok si ate, no? Mabuti. Pero layo nyo na talaga. Ay, lagi ko mga pinupuntan araw-araw. Oh, mabuti, may kapitbahay kang mabait, no? Pero ang layong kapitbahay. Grabing layo. Ay, Kami dito ay para doon dito sa trabaho ay. Nahirapan din po ako ng akyat baba. Ang hirap po, agat baba po ng tataas. hirap ano? Bababa ulit dito. Hirap ng kalagayan nila rito. Makakatuwang ng pamilyang ito. Diyos ko. Paano kaya natin ito matutulungan, mga katuwang? Grabe. Dito sila sa gitna ng kagubatan. Yan ang kinabubuhay nila. Tanungin natin to kasi kaya pala sila aalis din dito kasi may kinatatakutan sila rito. Binabato raw sila dito gabi-gabi. Duda nila maligno o kaya taong hindi nakikita. Tanungin natin sila. Kaya takot na takot daw sila rito. Lagi silang binabato gabi-gabi. Ate Imelda, pinakikaalaman daw kayo rito ng mga taong di natin nakikita, yung mga maligno. Binabato daw kayo gabi-gabi. Paano ginagawa? Alika, pasok. Akit tayo. Paano ginagawa sa inyo, Ate Imelda? Binabato po kami dito. Binabato yung bahay nyo. Dapat takbo yung bato dito sa may harapan namin. Bato talaga? Oo. Ayaw lang hata ho ng maingay. Ha? Ayaw yata po ng maingay. Uy, baka naman maingay nga kayo. Ha? Tawanan po ng tawanan itong mga Ayaw nang nagtatawanan. Uy, talaga. Matagal na ginagawa sa inyo? Yung pambabato? Tapos inuuga ho itong bahay namin. Inuuga pa? Oo. Paano nangyayari? Mga anong oras nangyayari? Anong gusto mo? Alas 11. Alas 8, alas 11 ng gabi. Yung mga bata ay huwag kayo magparaiingay at may kako niyan. Tulad na yan dito sa lupa tayo babatuhin. Binabato kayo, tumatama sa bubong. Buti hindi kayo natatamaan. Yun naman po. Inuuga ang bahay? Ano pang naririnig nyo? Lagi-lagi? Lagi pong kami dito. Sabang may mag-iingay dito mga bata na pero namin pinapatak na lang ang bato. So kaya kayo lilipat na naman? Ay dito na lang po. Ha? Tahimik na lang po. Mahirap pong palipat-lipat na Oo nga. Hirap. Mahirap nga po. Oo, so dito na lang kayo, di na kayo maglilipat. Paano yung laging takot kayo? Lagi kayong takot. Gabi-gabi kayo binabato, pati bahay nyo, sabi nyo, inuuga.
Baka naman may taong pumupunta rito. Wala. Wala. Naaho, ayun, doon, naganit na ulit ano doon. Kaya aakit niya. Oo. Ano na. Hindi naman ako makapaniwala na may maligno. May maligno kaya naman ang tawag diyan. No? Yung laman lupa. Baka naman yung natirikan yung kubo may nagmamay-ari niyan. Ah, di ba? Oo. Ha? Kaya niyuyug-yug niya. Binabato kayo. Ha? Pinaglalaroan lang kayo? Hindi naman po pwedeng hindi kayo mag-ingay kasi kung masasaya kayong pamilya. Tawa-tawa kami dito. Pag bigla namin lumito na kayo pero nag-awat sa atin. Takot na takot naman po ako at Lagi nangyayari? Lagi nangyayari, Ate Imelda? Lagi po na ganun. Kagabi? Nagpalipas naman? Palipas po ng hindi naman po na kami nililipitan dito. So, mabuti hindi lumulusot yung bato sa bubong nyo. Ha? Yan lang po napatak sa may tapat na Inuuga-uga. Oo. Paano naman tao, hindi nyo So hindi na kaya alis dito. Makiusap kayo. Doon sa nambabato, doon sa kung yan man maligno o kung yan man ang tawag din sa bundok. Sabi ko nga po kung sila naman po ay hindi namin nakikita, sila naman nakakakita, sila maunawa naman sa amin. palilipating pwede sila dito talaga. Sabi ng pamangkin ko, lumipat niya kay Yutia, yung sa taas. Nakakakot nila. Ano nila. Takot. Natakot sila. Sin ko nga maraming balon dito oh. Kabi-kabila ang mga balon. Baka mamaya mahulog yung mga anak nyo. Bakit may mga balon? Balon, doon po. Bakit may mga balon? Ah, pinagkaburan. Ay, malalalim yan. Malalim nga po. Hala, baka delikado yung mga anak mo dyan. Ha? May balon doon na malalim. O, kaya nga, pag nahulog yan dyan, di ka magmamalay. Paano makukuha tong anak mo? Ha? Malalim. Baka tayo mag-iba naman dito. Baka tayo Ate Marino. Naglipat sila dito. Alis na kami ha, Ate Imelda. Kuya Domingo. O malapit na ang Pasko. Hindi po namin alam. Ha? Hindi po namin alam kung kailan ang Pasko. Di nyo alam kung kailan ang Pasko? Oo. Ikaw, Kuya Domingo, kailan ang Pasko? Ha? Di ninyo alam. O yung bagong taon, kailan? Ha? Hindi rin? O, ikaw, Joel, kailan ang Pasko? Di rin alam. Oo. Ano nyo nalalaman na Pasko? Ha? May mga, Ha? may mga handa po ng mga pangsit, bihon, Oo. spaghetti, ganun po, karne. Yun lang po ang alam ko. Pag nababa kayo dyan, nababa kayo dun sa poblasyon ng barangay, Paskuhan daw yun. May nagbibigay sa inyo. Pinakakain naman kayo. O, ang Pasko natin ay December 20. Walang may alam. 25. O, di ba? Ay, nako. Ang bagong taon ay January 1. Ano? Anong taon ngayon, Kuya Domingo? Anong taon ngayon? 2020? Ha? Anong taon ngayon? Hindi mo rin alam. Hindi nyo rin tanda ang taon. Ate Imelda? Hindi po alam. Rosemary, anong taon ngayon? Kinder ito si Rosemary. Ala. Anong taon ngayon, Rosemary? At ikaw ay nag-eskwela ka ng kinder. Anong taon ngayon? Oh, tagot mo. Hindi rin? Joel, anong taon? 2024. Ano? Ha? Okay? Pambira, Ate Imelda. O sige, ganito. Sa Pasko, anong gusto nyo?
dalhin namin dito, pagkain, yung pagkain na gusto nyo sa Pasko. Anong gusto nyong pagkain? Yung kanina, yung kinikwento nyo kanina sa baba, pag pumupunta kayo dyan. Yun po, yung bihon, saka spaghetti. Ayun, Sarap po yun. masarap yun. Yun po. Kakatikim kayo nun, pag napunta dyan sa baba, ano? Ay, may nagpapakain sa inyo dyan. Oh, yan ang gusto mo, kuya? Ha? Sa Pasko? Oh, ganito, tanongin kita, Kuya Domingo. Anong gusto mo sa Pasko? Spaghetti o bilog? Ha? Spaghetti. Tinapay nila. Ha? Ayaw niya. Baka naman bilog. Ayaw mo ng bilog. Pag na kayo nun, ha? Yung ibibili nyo ng ganun, ibili nyo na ng bigas, ng pagkain, ano? Oo. O paano? Alis na kami, ha? Babalik kami dito bago mag-Pasko. Para yung, sabi mo, ano yon? Yung, ha? Spaghetti po. Spaghetti. Saka bihon. Tsaka bihon. Ikaw, Rosemary? Spaghetti. Ikaw, Nene, anong gusto mo sa Pasko? May tanong. Spaghetti. Ikaw, Joel, anong gusto mo sa Pasko? Ha? Supas daw po, Ano? supas. Supas. Ah, gusto niya ng supas. Ito si ano, si ano pangalan nito? Emilio. Ha? Tanong ka. Ano pangalan? Emilio. Emilio Aguinaldo. Oh. Anong gusto mo sa Pasko, Emilio? Ha? Tinapay daw po. Tinapay. Ay, maraming tinapay yun. Maraming tinapay yun. So, sa Pasko, narinig ko sa inyo si Joel supas. Sa iyo naman ay bihon, spaghetti. Tapos ito naman si Emilio Aguinaldo. Tinapay. Tapos ikaw, kuya. Ano sa'yo? Ha? Spaghetti din. Ayun. O sige ha. Pray kayo na sana makarating kami dito bago magpasko. At hindi masama ang panahon. Kasi kung maulan, hirap kami makarating dito. No? Kawawa naman si Papa P. Baka mahulog sa bangin. Ano? Baka madulas. Sige, alis na kami ha. Pray kayo na sana bago magpasko, mga 20 to 23, makarating kami para may pagsalusaluhan kayo rito mag-anak. Ano? Ha? Kay Domingo ha? Ingat kayo ha? Makiusap kayo doon sa nambabato sa inyo. Kung maligno man yun o multo man yun, anong tawag doon? Lamang lupa, no? Hindi po alam kung ano nga. Ha? O, makiusap kayo na wag na kayong gambalain. Ano? Di ba? Joel? Okay, alis na kami ni Papa P. O, bye-bye na. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye. Ingat kayo ha. Meron ba kayong rosaryo dyan, mga ano? Wala. Good morning everyone. Isang mapagpalang umaga po, mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga